mga lalawigan. Please take your seats. The governors that are here today, all for the different provinces who will be recipients of these patient transport vehicles. And baka hindi alam ng iba, it is Gov. Darrell's birthday today. So nagdala kami ng regalo para sa iyo. The municipal mayors that are here, also all my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Ito ay kung maalala ninyo, ay nung sa SONA, malaking bahagi ng SONA ay pinag-usapan ko ang healthcare, ang mga benepisyong ibibigay natin para sa ating mga kababayan, para naman maging mas magaang ang kanilang buhay na hindi nila inaalala na kung paano babayaran ang magpapatingin sa doktor, magpapagamot, magpapatest, lahat yon. Narinig nyo po. Kaya naman po, hindi po rin natin magagawa kung yung ating mga pasyente ay naka-stranded kung saan sila at wala silang ganitong klaseng sasakyan. Kaya ang ginawa namin ay sinabi ko, alam ko, dahil na-governor din ako dati, alam ko, ang sistema talaga, makikiusap ka, pupuntahan mo yung PCSO, at yung PCSO naman siguro tatanong sa Malacanang, bibigyan ba natin ito o hindi? Ito ba? Hindi, wala. Kinalaban tayo niyan, hindi pwede, hindi bibigyan. Wala na ganong klaseng mga usapan. Basta ang aming plano ay napakasimple lang. Unang-una, of the, 1,452 LGUs in the country, cities and municipalities in the country, lahat ito ay magkakaroon ng at least one of these patient transport vehicles. Nakapagbigay na kami since June of 2022, nakapagbigay ng PCSO ng 1,067 sa lahat ng mga ating LGU. At hindi namin muna prioritize yung mga lalaking lungsod, the big cities, because usually meron na silang mga facilities, hindi urgent. Yung mga maliliit ang inuna namin. Yung mga inumpisa natin 4th, 5th, 6th class na municipality. Then slowly we'll work our way back. Ang natin, sana, yung kabuuhan ng ating pagbigay nitong patient transport vehicle ay matapos natin within the year. Magagawa na natin. And then, patuloy pa rin ang bigay namin. Kasi yung ibang bayan, malaki naman talaga. Kailangan dalawa. So, titignan na natin, adjust na natin. So, ang minimum bawat bayan, bawat lungsod ay merong ganitong patient transport vehicle. Kung titignan ninyo, hindi ito kagaya ng mga nakikita natin sa television at saka sa sine, yung mga malaki na ambulansya. At may dahilan kung bakit ganito ang aming kinuha. Dahil ito ang pinaka-practical para sa Pilipinas. Dahil ang naging karanasan ng marami na nakakuha nga ng mga magagandang at malalaki na makikintab na ambulansya ay hindi makapasok sa maliliit na iskinita, hindi mapuntahan, hindi pwede mag-off-road dahil kailangan sa kalsada lang, kaya hindi makalapit doon kung saan yung susunduin yung pasyente. At pagka nasira, napakamahal ng pyesa, walang marunong mag-ayos. Ito, yun ang aming pinili na maraming piyesang makuha. Kahit sinong mekaniko kaya itong ayusin. Basta't alagaan lang ninyo at make sure na patagalin natin ito. At susundan po natin ng mga patient transport vehicle para doon pa sa nagkukulang. So patuloy ang aming ginagawa ito. Asahan ninyo na ang tibay ng katawan ng ating mga kababayan ay ang pinakamahalaga sa lahat. At nandito kami lahat ang pamahalaan upang tiyakin na lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan para sa pag-alaga
sa ating mga kababayan ay ginagawa natin. Lahat ng makuha nating pondo na pwedeng gamitin, doon natin ilalagay. Nandito rin, tsaka yan, at saka naging yan, at saka education, at saka infrastructure. Dito pa si Sani Angara, Secretary ng DepEd, kasama ko, dahil galing naman kami sa isang eskwelahan kung saan kami naglagay ng Starlink para may internet na ngayon doon. For the first time, nakakatuwa yung mga bata, mas marunong doon sa teacher nila kung paano gumamit ng internet. But ngayon, and that is another part of our program, magkakaroon ng internet lahat ng eskwelahan ng buong Pilipinas by the end of this year. At bukod pa doon, magbibigay tayo ng data para libre ang paggamit sa internet, para sa ating mga guro, para sa ating mga estudyante. So all of these are trying to bring together, make it easier. Mahirap na ang buhay. Ang trabaho, ang dapat na iniisip ng gobyerno ay paano pag-aangin ang buhay ng bawat isang Pilipino. And that's what we are trying to do. Tulungan nyo kami. We will do this. Basta't magsama-sama tayo, magtulungan tayo. There is a lot that we can do. That is, we have achieved a great deal. Pero patuloy pa natin and so that we can achieve some more. And congratulations sa lahat ng mga naging beneficiary LGUs. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you,